Yun, magandang umaga sa inyo. Have a blessed Sunday mga kapatid. Yan, medyo masama ang pakiramdam natin ngayon at sinisipon na yan. So Sunday ngayon, maaga nga tayong gumising para mag-prepare ng ating gagamitin sa ating session dahil may tattoo po tayo. Ayan. So nagpe-prepare na ako dyan. Yung ointment na yon, ayan, mga pamunas, mahirap kasi pag wala kang katulong, kailangan prepare mo muna lahat para lahat okay na, dadamputin mo na lang ayan. So mga tissue, prepare tayo. Ayan. So check na. Ayan. So kailangan may cover yan, so Nanya wrapper, coveran natin. So kaya nagtatanong yung ibang client bakit daw mahal. So ayan po yung mga ginagamit namin, at paggagamit niyan lahat, mineral water, mga gamit na yan, kailangan na malinis lahat yan, so prepare tayo, dalawang machine, so ayan, kailangan para kung sakali man na magkaroon ng problema dun sa isa, meron pang isa, so ayan, prepare tayo. Ayan, pasensya na at medyo pasmado ang boses, so gamit kong machine is CNC at Dragon Hawk, so prepare lang. Sa needle naman gumagamit tayo ng wormwall baka naman 12.05, gamit ko dyan pang lining. So hindi ko nakuha dyan yung aking RM, hindi ko na ipakita, akala ko kasi yung design ni ate maliit lang, kaya lang, pero hindi pala. So ayun, nakita nyo naman yung aking battery, battery ng aking CNC. Gamit po tayo ng mast, so ayan, ink caps yung maliliit lang kasi maliit lang naman yung tattoo ni ate, ayan yung design niya, customized design niya yan, siyang may gusto niyan, so ginawa lang natin, nanayos lang natin. Yan, ink caps, pamunas, lahat is prepared na, pasensya na po sa boses at medyo sablay. Ayan, so prepare na tayo dyan. Double sided tape para hindi matapon-tapon lang yung ating mga ink kung sakasakali, ayan. Madalian lang, ayan, so gamit tayo dyan ng 12.5 RL. Tapos nag-prepare din ako dyan ng 7, baka sakali lang na may mas malaking line, ayan. So prepare. So ng mga oras na yan, nag-aantay din sila ate, nakakausap na rin nila ako dyan kung nasaan na raw sila, So nung oras na yan, paalis na rin sila dun sa kanilang pupuntahan, at ang ating pong client ay nanggaling pa ng medyo malayo-layo, Taipei, so medyo malayo rin, siguro mga almost 1 hour din yung yung kanilang biyahe, para marating yung aking destinasyon, aking lugar, so matagal pa naman, kaya nag-prepare muna ako, maaga akong gumising dyan para mag-ayos ng mga gamit. Ayan, so all check, ayan na. At katatapos ko nga lang pong kumain dyan, sa part na yan. Ayan. So kailangan ng apple para medyo fresh tayo, so prepare tayo ng gamit. Brief pants, short lang yan, short lang. So black, usually black yung ginagamit ko pag ako yung nagtatato, para kung sakali lang merong mga time na hindi, may mga time pala na na medyo nagkakaroon ng problema, baka matalsikan ka ng ink, ganun. Nire-required ko din yon sa mga client ko, na kung sakali po na gusto niyo magpatato, magsuot kayo ng black. At ayan, natatapos ko na nga pong maligo dyan at lumalabas pa ang abs ko dyan, ayan, ayan. Lotion muna tayo para medyo presentable naman tayo sa ating kliyente, para look neat and tidy. Ayan. So pili tayo ng damit, ayan, ng pabaon ng aking wifey na tribal, ayan. Kaso malamig ng mga time na yan, kaya gamit tayo ng t-shirt, yun na lang aking t-shirt mismo, Ihos Ink. Ayan po, kung gusto pong ninyong magpatato, andyan lang po, Ihos Ink lang dito sa Shulin. Ayan. Yan, medyas tayo at sobrang lamig, gamit Milko, sarap sa paa. Ayan, linis lang.
Sabi nga nila, mekos-mekos lang. Ayan. So, clean up. Prepare na. Ready for battle na yan. Suot natin yung pandigma natin at tsinelas. Ayan. Ayan na. At naglakad pa nga. Akala mo pogi. Ayan. Sige. Spray ng ano ba yan? Pabango. Pax. Okay. Yari. Let's get out. Yan. So mga oras na yan, minahantay ko na po ang aking mga kliyente. Galing pa sila ng Shulin Station. Binigay ko yung address at may dumangang pangang pulis. Ayan. Hindi ho ako naka-e-bike kaya okay lang. Ayan. Gaantay ako dyan at mga oras na yan nag-message na sila na parating na. Tayo na nga. Lumabas na nga sila. Ayan, nakasakay sila ng taxi. So, ayan. Tingnan natin kung anong iyon. Ay, kasi sexy naman pala ng aking mga kliyente. Ayan na nga, at napabilis na nga ho dyan. Ngayon na ho agad ang aking stencil. Ayan, yung kanyang gustong design. Ayan. Start na tayo dyan. 12:05, round liner. Na-stencil na rin po dyan. So, start na tayo dyan. At si client ka po pala ay first tattoo niya po pala yan. So, sabi ko nga sa kanya, chill ka lang, hindi naman masakit yan, Para lang yung kagat ng bubuyog, bubuyog na sinlaki ni Jollibee ka ako. Yan, napapangiti naman. Importante kasi yun na magkakaroon ka ng connection sa client mo para at least hindi naman siya masyadong kabahan, So, fast forward ang video, ayan. At shoutout nga po pala dun sa aming videographer, ayan. So, maliliit lang naman yung mga spacing, kaya yung aking ginamit na pang shade is yun na rin aking ginamit na RL, ayan. So, nagsishade na tayo dyan. Kaya lang naman tiisin ni ate, para medyo mas solido at pack yung kulay, So, ayan, natapos na siya at nag-request siya ng kulay na dilaw. Kaso, naging problema dyan sa dilaw na yan, nung tinesting ko, hindi masyadong lumalabas sa kanyang skin tone, So, nagpalit ako dyan, tinuloy ko na lang yan. Gumamit nga pala ako dyan ng 5RM, round magnum. So, ayan. Hindi naman masyadong solido yung kulay. Kaya, hindi naman masyadong kailangan dikdik yung kulay, Nung gumamit ako ng orange, nag-suggest siya na baka daw pwedeng orange. Ayan, so pinalitan na lang natin, para mas medyo kalmado yung balat. Ayan, at natapos na nga ang kanyang orange and yellow tulips drawing daw. Yan daw ang kanyang paborito. So yan, gumamit din tayo ng color green na ink para sa dahon, sa leaves. At ayan, natapos nga kami, So na-washout na dyan. Nag-request siya na, kuya, videohan mo naman po para may pang TikTok naman po ako. Ayan, sabi ko, sige, walang problema dyan. Ayan. So, ito yun nga po yung finished product, So, after nga naman nun, after nung kanyang tato, diretso na tayo agad dun sa kanyang pangalawa. Ayan. So, yung kanyang pangalawa po ay sa dibdib naman. Ayan, Ayan, maybe in another life, sabi niya. Sabi ko, tinatanong ko, alam ko masakit dito sa dibdib, sabi ko sa kanya. Ang sagot lang naman niya sa akin mas masakit pa rin po sir yung ginawa niya. Ayun. Kaya po sa susunod na buhay na lang daw po. Hindi ko alam kung babawi o kung ano pa man ang kanyang plano dun sa in another life na yan, So, marami yan, marami tayong kwento ng tato. Ayan. So, tinutuloy ko na dyan. Nakahiga si ate dyan. Nakahiga si client. Sabi ko, chill ka lang, relax ka lang. Huwag ka sanang mailang, sanay kami dyan kung may madanggil man akong medyo masela na parte, So, okay naman yan, sabi niya, wala pong problema dyan sir, sabi niya sa akin na gano'n. Dyan ko pinalagay, normal yan, So, ayan, nagsishading na ako dyan. At yun lang din, 12:05 RM, yung aking ginamit dyan. Ayan, so siya na rin ang nag-request dyan na kulayan. Sabi ko, sulat lang yan. Hindi pwedeng kulayan. Pero nag-request siya, in-insist niya na kulayan daw. Ayan, so kinulayan natin. At yan nga yung matapos. So yan yung finish sa kanyang tato.
Ayan, medyo madumi diyan kaya clean up ko na lang. Tutulo kasi kung direct kong i-aano yung wash dun sa tattoo niya ano. So at ayan, medyo blurry lang siya kasi yung ating videographer hindi ko alam bakit tuwing gumagalaw yung kamay ko gumagalaw din yung video niya. At ayan, may request nga pala diyan si client ano na tatuan ko daw yung kanyang daliri. Letter C lang. Sabi ko wag na, sulat na lang natin yung pangalan mo kung gusto mo. Ayan. At tuwang-tuwa naman siya ano, siya rin ang nag-insist niyan, design na yan, siya rin ang design no. Sabi niya, "Okay na yan, sir, sinulat ko ganto ganyan." Ayan. So yan yung kinalabasan ng kanyang tattoo. Ayan, ang pangalan po niya is Christina ano, si Miss Tina. Ayan, maraming salamat at tuwa nga siya doon. At ayan nga pala yung kanyang mismong picture ano. So yun lang, maraming salamat. Bye-bye.